Napangiti si Adonis na makita ang luhaang mukha ni Hazel. Gusto niyang lapitan to at yakapin. Sabihin na okay lang, di naman ta siya gagalit at nasaktan kanina. Ginawa lang niya yun para makalabas siya ng room nito at pumunta dito sa second floor kung nasaan ang restaurant. Siya ang owner nito kaya't pinaayos na agad niya ito kaninang hapon. And Amira hired many people to arrange everything. After kasing di bumalik ang dalaga, nag-usap sila ng ama nito at hindi siyang may plano nito, ang sarili din nitong ama. He told him how sad he was after she went back home. Her eyes are filled with yearning even though she's smiling. At di nila makaya makita iyon kaya't nagplano ito at sinabing mag-lunch sila na agarang sinang-ayunan niya. Yun pala, gusto lang nitong gumawa ng rason para maihatid nito ang dalaga sa kanya. Kaya na nasa Los Angeles pa mga to, nagplano na ang mga magulang nito. Kahit di sila sigurado kung papayag sila, tinuloy pa rin nila. They even invited her friends. Walang kamalay-malay si Hazel na sumunod din ng mama nito papunta dito sa Pinas at nasa ibang room ng Lavender Hotel nagstay. Ang note kanina, ang ama rin nito ang naglagay noon. Ito lahat nag-isip ng bagay nito. Di lang niya inaasahan na ganito kalaki magiging reaksyon ng dalaga nang malaman na bumalik ang ama nito. Nasa may gilid siya at hawak ang mikropono habang nakamasid sa dalaga. Ang magulang nila, dalawa nasa banda rin niya at nakaupo sa silya. Gusto nilang saksihan ang mahalagang araw nilang ito. Hindi to kasal nila kundi engagement party nila na ang mismong ama nito ang nag-arrange at tumulong lamang siya. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko nung naging opisyal ng relasyon natin noon? That I want to wake up every morning and I see you lying next to me, cuddling and whispering I love you with each other. Gusto ko na bawat umagang pagising natin sabay tayong babangon at papasok ng banyo. Sabay maligo, magbrush o kaya maghilamos. He chuckled softly. Am I silly? Telling you these corny words is not like me at all. No, you're not. Naiiyak na tugon ni Hazel. And telling me about those sweet words is not corny for me. Mas nakaramdam pa nga ako ng tamis sa puso ko because no one would believe that Maximus, who's very cold and ruthless, is very gentle and sweet. Kayang sabihin ng mga salitang di nila akalain na sasabihin mo. Gumuhit ang di matatawarang tuwa sa mukha niya sa sinabi nito. Being silly is not bad. Nagmumukha kang tao pag ganyan ka. Kantsaw ni Rigor na narito rin. Mas gusto namin na ugali ni Adonis kaysa kay Maximus. Dugtong pa nito. Ang mga bisitang narito nagtawanan at kita niya na nagulat si Hazel dahil may iba pa palang taong nandito. Her friends are here too. Gusto niyang masurpresa to kapag nagkita sila. And then another person said, I've long since known you, Adonis, and I did not hear you talk like that to your past girlfriend. I did not even hear you laugh and spread your tail like a peacock just so she can admire your beauty. So maybe Hazel was the right woman for you. Lumalabas ang asukal sa iyong katawan. Nabosesa niya ang magsalita ang pinsan niyang si Sean, ang panganay na anak ni Tita Rian. Wala lang masyado nakakaalam tungkol sa bagay na to dahil isang American ang ama nito. At nang maghiwalay ang tita niya at ama ni Sean ay muli, nag-asawa rin na isang Pilipino. Hindi niya to sinagot at tumutok muli ang tingin niya sa babaeng mahal niya. Akmang bubuka ang bibig niya pero sumungit naman ang isa pa niyang pinsan. But I heard him laugh. Nakita ko pa ang genuine na ngiti niya. Kontra ni Amira. Sa'yo lang siya palaging nakaangil dahil masyado siyang palikero at mapaglaro. Kaya iniwan ka ni Ate Beatrice. Salungat naman ito kay Sean. Shut up! Don't mention that name. Naiirita ang angil ng una. Huwag kang epal dyan, Sean. Hindi ka ang protagonist na party na ito. Asek ni Ruth. Napailing siya at tumikim. Mukha naging warning yon sa mga magulong pinsan niya kaya't agad silang tumahimik. Hazel, hindi ko na patatagalin pa to. Bigkas niya at naglakad papalapit dito hanggang sa pareho na silang magkaharap at naiilawan. Lumuhod siya at nilapag ang mikropono sa sahig. Pagkatapos kinuha niya ang pulang kaheta sa loob ng bulsa niya. Adonis was wearing a blue suit. Hazel looked at him with teary eyes. He was very eye-catching and decent with his hair comb revealing his smooth forehead and brows. At habang nakaluhod to sa harapan niya, nakalahad ang kamay, hawak ang kahit hindi niya napigilan ang pagbuhos ng halo-halong emosyon sa kanyang mukha. Will you marry me, Hazel? Say yes and I will let you show how beautiful this world is with me, beside you. Madamdaming saad ni Adonis. Her eyes lit up in happiness as she nodded her head. Sumigok kasi siya kaya di makalabas ang boses ni Hazel para sabihin ang salitang yes kay Adonis.
At pagkatapos ilagay niya ang singsing sa daliri nito, lumiwanag na ang buong paligid. Hinila pa siya nito patayo at mahigpit siyang niyakap habang umiiyak. Hinalikan naman niyang ilang beses ang tuktok nito. I love you, babe. Anas niya at hinagod ang likod nito. Lumakas ang iyak nito kaya't mahina siyang tawa at dinampian ng halik ang noon nito. Nagangat ng ulo si Hazel at tumiyad. Naiintindihan naman ngayon kaya't yumuko siya at kahit maraming tao na nandito, nagtukaan pa rin sila. Malakas na pumapalakpak sila at may sumisipol pa. Kuya, wag mo naman kaming inggitin ng mga single dito. Pasigaw na reklamo ni Ruth. Nahihiyang humiwalay si Hazel sa kanya at sumubsob sa dibdib niya. Come on, ipapakilala kita sa mga pinsan ko. Sa isang banda nakapeso ang mga pinsan niya kaya't nang lumapit silang dalawa, nagtutudzuan ang mga ito. At lalong nahiya ang dalaga nang umisi sila habang nakatingin sa magkadaop na kamay. Hello there, beauty. I'm Sean. Nagulat si Hazel at namimirog ang mga matang nakamata kay Sean. Magpinsan kayo? Yes. 1 taon lang ang gap namin. Sumaludo pa to sa dalaga. Ako naman si Ruth. Kapatid kong tsonggo na to. Ana isang dalagang pinsan niya. Ngayong engaged ka na kuya, pwede nang sumunod si Kuya Sean? Biro ni Javier bago ngumiti at kumaway sa dalaga. Ako si Javier, kapatid ko si Amira. Nice meeting you all. Saad niya at nakipagkamay sa mga binatang pinsan niya habang nakapagbeso naman to sa dalawang babae. Pagkatapos ay inirapan nito si Amira na umarko rin ng kilay. Since ipinakilala ka ng pinsan mo sa akin, iniinis mo na ako eh. Pagtataray ni Hazel. Kasi ayaw kita para sa kuya namin. Banat din ng huli. Amira, saway ng kanyang ina na lumapit sa kanila. Nakita niya na biglang namula ang pisngi ni Hazel na makitang ang magulang nila ang lumapit sa kanila. Humigpit ang pagkakahawak ito sa kanyang kamay kaya napangiti siya. It's nice to finally meet you, Iha. Malugod na saad ni Kelly at tinalikan ng fiancé niya sa pisngi. Ngayon pa talaga na engagement party ninyo, saka kita nakilala ng personal. Kaya pagpasensyon mo na kung matigas ang ulo ng binata kong to. Kiming ngumiti si Hazel at tumango. Nice to meet you din po, auntie. Nakipagkilala na rin ang kanyang ama na hindi nagpakita ng pagtutol sa relasyon nilang dalawa. Halata pa nga boto to kay Hazel dahil sa malawak na ngiti nito. Welcome to the family, Iha, sabi pa nito. Pagkatapos na magpakilala ang bawat isa, ay naupo na silang dalawa sa silya at nagsimulang kumain. Di man lang nahiya si Hazel at inaming gutom ito, though she still eats with elegance. Pinanood niya tong kumain habang sumimsim ng alak sa kanyang kopita. He really likes watching her every move. Tapos ngayon pang tinanggap nito ang proposal niya at nakikita niyang singsing sa daliri nito ay parang may napakainit na palad na umahaplos sa puso niya. Ang diamond sa singsing na suot nito ay kumikinang kapag tinatamaan ng ilaw. Masasabi niya ng kanya na talaga ang dalaga. Di na siya mag-iisip na negatibo na maaagaw ito ng babae. Babe, nagtaas to ng ulo at nahuli siya nitong nakatingin sa mukha nito. Ngumiti lang siya at di siya pinunas sa pagmasid niya rito. Can we go back to the mountain province? Gusto kong doon tayo magpakasal. Nakiusap sa akin ng mama mo na kung pwede dito tayo magpakasal. Pero kung gusto mo naman, doon na tayo tumira. Pwede mong ipangalandakan doon ng asawa mo ay magsasaka nga pero bilyonaryo? Nagbibirong bigkas niya. What about we use cabbage as a flower on our wedding day? Natatawang suhestyon naman ito kaya tumaas ang sulok ng labi niya. I like that. Tumatalong sang-ayon niya. Hindi kaya sila magtataka na bigla tayong nawala roon? At ubiling tanong ni Hazel kay Adonis nang makapasok sila sa room ng una. Ikinulong niya ang kasintahan sa mga bisig niya at agad pinasok ang palad sa loob ng suot nitong blouse. They won't mind. Alas niya habang hinahalakan to sa leeg. Pero napansin ko na sumulyap sa Sean at Amira kanina nang paalis tayo. Ani Hazel pero hindi naman siya sinaway. Bagkos nilapat ito ang dalawang palad sa kanyang dibdib at bahagya siyang itinulak. Napangiti siya at tumatras naman hanggang sa mapasandal siya sa dingding na hindi naglalayo ang katawan nilang dalawa. Ngala ito sa kanya habang ang baba ay nakapatong sa kanyang dibdib. Ang mga mata puno ng pangaakit at pagnanasa. Pinisal niya ang bewang nito at bumaba ang kanyang ulo. Hinalikan muna niya to sa noo, sa pagitan ng kili nito, pababa sa mata nito at sa tungki ng ilong nito. Saglit na tumigil siya at gamit ang hinalaki niya, pinunasan niya ibabang labi nito.
Mas lalo nitong pinalamlam ang mata na magsalubong ang tingin ng dalawa. Alam mo ba na labis ang takot ko na baka tanggihan mo ang iniaalok kong kasal sa'yo? I was so nervous that you will reject me and decide to go back to Los Angeles. Di niya natuloy ang sinasabi ng bigla itong tumiyad at tampian siya ng halik sa labi. Bakit naman ako tatanggi? Kung ito ang pinakahintay kong sandali, I would be a fool if I rejected you. Habang nagsasalita ito, abala naman ang kamay nitong kumilos para i-unbutton ang suot niyang itim na blazer. Pagkatapos ay hinubad nito ito sa kanya at basta na lamang inihagi sa sulok. He ignored it and licked her lips and then pushed it inside her mouth. Come with me, honey. Anas nito at hinila siya hanggang sa nasa tabi sila ng kama. Pinaupo siya nito sa gilid ng kama. She then stretched her hand and hooked it around his neck. Eyes full of seduction as she licked her lower lips to weight it with her own. Ang akitin siya nito sa ganitong paraan ay nagdadala ng iba yung init at kiliti sa kanyang buong katawan. Pati yata ang kaluluwa niya ay naglalaway na at di na makapaghintay na angkinin niyang muli ang dalaga na ngayon malapit na niyang maging asawa. Her fingers inserted into his hair and forced his head to lean back, causing him to look up into the fair and beautiful face. He smirks at her, causing him to look up. So fierce, baby. Shut up, she hissed and lowered her head, kissing him relentlessly and roughly. The amount of force she's kissing was overbearing but he still answered it with equal amount of force. Nagpalitan sila ng kaparehong intensidad ng halik at parang walang may gusto na magpatalo. Ngunit pakiramdam ni Hazel hinihigop siya ng binata dahil sa matinding paghalik ni Adonis sa kanya. Ang isang kamay nito ay nasa likod ng kanyang ulo at mahigpit na nakahawak sa kanyang buhok. Pagkatapos ay ang suot naman nitong pants ang inalis ito ang pagkakabotones at nalaglag iyon sa paanan nito. Ngayong itatali niya na ito sa kanya ay gabi-gabi na rin niyang matitikman ng alindog nang malapit na niyang maging kabiyak. Walang nagsasalita sa kanila at ninanamnam ang sarap ng katatapos ng nila. Isa pa, hindi pa sila tuluyan na kumakalma at hinahabol pa nila ang kanilang hininga. Nakapikit na hinahagod niya ang basang likod nito. I love you, Hazel. Paulit-ulit na anas nito. I love you too, Adonis. Hindi ako magsisisi na tinanggap ko ang singsing na to. Ganti rin niya. Alam niyang hindi lang ito ang singsing na ibinigay ni Adonis sa kanya sapagkat meron pa kapag kinasal na sila. Pero engagement ring na ito ay tanda ng pagtanggap nila sa pag-ibig ng isa't isa. Dito magsisimula ang pagsasama nila dahil kung hindi ito nag-propose sa kanya, hindi rin sila magpapakasal. Dahil ang unang tatahakin nila ay ang unang hakbang engagement na ibibigay nito. At kapag kumayag siya ay kasal naman sila tutungo, step by step kumbaga. Dahil ang pagsasama o pag-aasawa hindi laro na dapat tahakin ng dalawang magkapareha. Kontentong ngumiti siya at pumikit. Di alintana ang bigat ni Adonis sa kanyang ibabaw. Hindi siya makapaghintay na darating ang araw na ikakasal sila. Thank you for loving me, Adonis. Kasalukuyang nakaupo siya sa duyan sa lilim ng bayabas at katatapos ng kumain ng tanghalian. Naiwan sa loob ng bahay si Adonis na ngay kanya ng asawa. Nung last Saturday ang kasal nila ng kabiyak at yon ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Ang mga vows ng palitan nila at I do's na sinagot nila sa paring nagkasal sa kanila ay fresh pa sa utak niya. At alam niyang kahit lumipas sa maraming taon, hindi niya to makakalimutan. Ang kasal nila ay diniluhan ng matataas na personalidad ng bansa at may mga media pang dumating. At lahat ng mangha na makita kang naging bulaklak na ginamit nilang dekorasyon, yon ay mga tanim ni Adonis at Rigor na cabbages at iba pang gulay sa bukid nila. Di niya alam kung anong pumasok sa kokote ng kanyang asawa at yon ang sinabi sa wedding planner. Kaya naman binansaga na bilyonaryo magsasaka si Adonis ng kanyang mga kakilala na tinawanan lamang nito. Sa ibang bansa sana sila magka-honeymoon pero siya ang pumiling dito sila pumunta. At di naman kumontra ang kanilang mga magulang. Napapangiti si Hazel habang nakatutok ang kanyang atensyon sa pinapanood sa kanyang cellphone. Ang pinapanood niya ay ang interview ni Savannah nitong nakarang araw, sapagkat pagkatapos ng kanilang kasal, kinuyog to ng mga tao dahil sa sinabi nito na kasintahan pa rin ito si Adonis.
At ngayon nga'y humihingi ito ng paumanhin sa media tungkol sa sinabi nito. Ayan kasi, ang kapal kasi ng mukha mo. Now everyone is condemning you being a slut. Saad niya at pinatay ang cellphone. Sino na naman ang kaaway mo? Tanong ni Adonis na yumakap sa may likod niya. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Kiniling niya ang kanyang ulo at tiningnan ang mukha nito. Nakita ko ang huling interview ni Savannah. At kahit na umihingi na siya ng paumanhin, marami pa rin ang galit at naglabas ng mga bulok niya. Tugon niya at dinampian ng halik ang pisngi nito. Hayaan mong ang mga taong umusig sa mga maling nagawa niya, bulong nito. Right. Naalala ko na bago tayo lumawas papunta dito, nag-usap kayo ni na mama at papa. Anong pinag-usapan ninyo? Bigla niyang naitanong. Yun ba? Yun tungkol lang sa kasal na pinag-awayan natin doon. Humingi sila ng paumanhin at sinabing wala ka talagang kinalaman. I'm really ashamed for myself. He muttered and rubbed his cheeks against her ears. Tinapik niya ang kamay nitong nakayapos sa kanya habang may munting ngiti sa kanyang mga labi. Di niya inaasahang hanggang ngayon nakokonsensya pa rin to sa mga nagawa at nasabi nito sa kanya nung nakaraan. We're okay now, baby, so kalimutan na natin ang mga yan. Ayoko na palagi mong iniisip ang tungkol sa bagay na yan. Gusto ko ibaon na natin yan sa remote para mas maging masaya at matibay ang pagsasama natin. Usal niya. Kumislap ang kanyang mata at bumulong. Asawa ko? I can't believe na asawa na talaga kita. Yung naging hiling ko nung naging magkasintahan tayo, ito at nagkatotoo. Binigyan mo pa ako ng kasal na hindi malilimutan ng lahat. The only billionaire who used vegetables as his flower decorations on his wedding day. May himig pagbibirong usal niya. Adonis chuckled and said, well, hindi mo ba yun gusto? Our wedding was said to be the wedding of the century. Mas naging popular pang kasal natin kaysa kasal na magulang ko. He kissed her earlobe. Napahugot si Adonis ng malalim na hininga para singhutin ang natural na bango ng kanyang kabiyak. Di matatawanan ang sayang nararamdaman niya mula na ikasal sila. Sa tuwing gigising siya at magmumulat ng mata si Hazel agad na nilingan niya at hinalikan sa buong mukha nito. At kapag naalimpungatan nito, hahagikik at magbibiro na baka magsawa siya sa mukha nito. Pero sinasagot na ito na hinding-hindi mangyayari yon. Dahil nang pinili niya ito na maging asawa, ay hindi siya kailanman magsasawa dito. Mama Kelly was very supportive to us. Akala ko talaga kukontra siya na nagdesisyon siyang tayo dito natitira. Saad ni Hazel. Napaupo si Adonis sa tabi nito at tumilig naman ito sa kanyang balikat. Noong unang punta ko rito ay talagang tutol siya, pero nung naglaon ay nasanay na siya. Mahinang pinindot niya ang tungki ng ilong nito. Nung nalaman niya kung anong ginawa ko sa iyo, nakarinig ako ng sermon sa kanya. Kulang na lang makatanggap ako ng palo mula sa kanya eh. Dagdag biro pa niya. Natawa si Hazel at kinurot ang binti nito. Pagkatapos pumikit siya at di na muling binuka ang bibig para magsalita. Kahit hapon na malamig pa rin ang klima rito at gusto niyang namnamin ang hangin tumatama sa kanilang mukha. Kung hindi siya pilit na pinapunta ng kanyang magulang dito, ay hindi siya makakakilala si Adonis at hindi siya mahuhulog dito. Baka magpahanggang ngayon sa kabi-kabilang party pa rin siya at di alam ko anong meaning ng salitang love. Napakislot siya at biglang nagmulat ng kanyang mata nang dumampay ang kamay ni Adonis sa kanyang tiyan. Ay naplos pa nito ng puno ng pasuyo. Hindi ako makapaghintay na darating ang araw na sasabihin mong may hininging pumintag na rito sa iyong sinapupunan. Anito. At dahil nag-iisang anak ka, gusto ko nakambal agad ang unang anak natin. Nanlaki ang kanyang mata at napangwi. Anong akala mo sa panganganak? Madali lang? Humalakak si Adonis at bilyang bumulong sa kanya. Madali lang nung ginawa natin kaya't madali lang din nang ilawal mo sila. Unggoy mo? Balalas niya at napatayo. Pinamewangan niya ito habang nakairap sa asawa. Ang lawak naman ng ngiti nito na animo isang biro lang ang nasabi nito. Ikaw kaya manganak para maramdaman mo kung gaano kasakit. Yung nireregla ka nga at may dysmenorrhea ako ay ang sakit ng puson at likod ko. Ang panganak pa kaya? Di na napigilan ni Adonis ang mga taginting na tumawa. Tumayo siya at naglambing na hinila payakap ang asawa niya na ngayon ay ang haba na ng nguso. I'm just kidding. Ayoko namang mahirapan ng asawa ko. Usal niya at saka lamang itong ngumiti at tumiyad.
Sinalubong naman niya ang mukha nito at nagsalo sa isang matamis na halik. Alam nilang ang daang tatakakin nila bilang mag-asawa ay may halong hirap, pero kapag naroon ang respeto at pagmamahal sa isa't isa, mas titibay at gagabayan sila ng Diyos. Sa bagong yugto ng kanilang buhay, aalagaan nila hanggang sa kanilang pagtanda. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Adonis at Hazel. Maraming salamat po at hanggang sa muli.